isda ni nato pastor. Kay dili ini ko na muna pastor, kayo may iniya man. Tuno iniya kasulba ni nato mga problema. Hello? Amen. So, ang leaders, ningon mga kaigsonan si Master Moses, ato yung lisdan. Ningon nan, mga kaigsonan, therefore, the Israelite quarreled with Moses. Nagbagut-but na sila. Nagdima na sila. And, ningon sila mga kaigsonan, nagbagut-but, give us water! Tagay kong tubig! And Moses said to them, why do you quarrel with me? Ano, bagut-butan man ako ninyo. Why do you tease the Lord? Ang katawhan, nagbagut-but kan Moses, o kang tubag ni Moses, nga no, ijo man gitistingan ang Ginoo. Mga kaigsuonan, unsay nakita niyo diha? Ang nakita niyo o nato, ang gitawag, unbelief. Ang tubag ng Ginoo, trust me. Out of your circumstances that comes in your life, trust me. Out of your troubles, out of the problem of your business and your family, trust me. Remember the time of Jesus Christ during the storm dito sa boat. Jesus Christ nag-relax, pero ang mga tao sa likod nagpanik. Nitindog si Jesus, ningon, where is your faith? Ambot pa sabot kuya ra ka nang Ginoo mo lang sila. Trust me. John chapter 14 verse 1. Trust me. Don't let not your heart be troubled. Ye believe in God and ye believe also in me. Sa Tagalog pa, relax ka lang. Sagot kita. Kuno lang ng Ginoo. But grabe na question nila. Why do you quarrel me? Why do you tease the Lord? But the people thirsted. There's for water. And the people discontented against Moses' leadership. ya sila ganahi kaya sa leadership ni Moses. Discontented. Now, mga kaigsonan, why did you bring us up out of Egypt? Dito ratana kami kay, madyo pa dito bisan ulipon kami, pero grabe pagkaon dito. Okay man. Kaya may problema na pagkaon dito. Dati pa libre snack. O niya, makapangutang pa kami tindahan. Okay rin tana, no? Maala ni dinhi sa simbahan, magkristohanon, tadagagan mga bawal. Oh? Bawal. Bawal man magbisyo-bisyo, bawal mag-inom-inom, bawal mag-kuan. Anak ibalay, daghan man. Di ba? Mayo ra dito kay gawas nun ta. Di, mubalik ra kanta dito sa Ehipto. Amen. Balik ra kanta sa Ehipto kay mayo pa sa Ehipto kay libre tanan, way bawal. Pero dili man si pastor may nagbawal. Dili man po si brother may nagbawal. Ang Bible man mao yato pattern kung unong pagkinabuhi nga makapahimot sa Ginoo, more may ato gi-implement. Amen. So mao na mga kaigsuonan. Kung imo tan-awon an ila gisulti ngano gipagawas man kami nimo diri gikan sa Egypt aron patyon kami ug ang amo mga anak ug ang among mga kahayupan, patyon kami nimo Moses sa kauhaw. Oh, kung nimo tan-aw ng Exodus chapter 17 verse 2 to 3. Ano patyon mo kami sa kauhaw? So mga kaigsuonan, ang main point nato, God's people did not trust God's providence is good, but accuse Moses and God's harmful purposes. Iya sila mosalig sa providence ni God. Ila patag-aksakaran si Moses, tag-akusaran si Moses na base imo-imo doon Moses, pagdaya sa amo diri pero dili na tinuod. Ila tag-akusaran pa, grabe na milagro no, tagpakitaan na sila na napikas ang dagat. Kato is a very greatest miracle na nitabo. In verse 2, the people take issue with Moses. Whatever is happening here, whatever is not happening fast enough, so they demand water. Give us water to drink. In essence, Moses' response, your quarrel is out of place. Sa imo huna-huna karon, ay soon. Time na magbagulbol ka sa Ginoo. And then,
ni lingon ka ng Ginoo. Dili kon ka rapat dapat yon imo pagbagot-bot sa ako. Di ba? Dili daw ka rapat dapat. Di ba? It is not a quarrel with me. When you quarrel with me, you are trying to God's peace. So, imo gadto tag upasaran ang pagpaluyos ng Ginoo, grabe paluyos ng Ginoo. Grabe ang imo pagtisting sa paluyos sa surigawnon pa patience or lain pa na words na gamito nato. Ya pa may noan words ng Mindanawin, no? Mindanawan, ya pa may words na lain, Bisaya pa man nato. The Lord's Exodus chapter 17 verse 2. Kung imo tanawon kini nga story, mga igsoon, nagbagutbot ang mga tao, nagkwarrel sila, nagbasol sila, gibasol nila si Moses. Sa ilang nahitabo, unsay nahitabo sa langit, ang Diyos nasuko sa ila. Iya malipay sa ila taghimo. Dapat mulaong sila, Lord, I will trust you. I trust you, Lord. O, moingon sila mga iso sa ila kagalingon na Ginoo salamat. Pero ano ila gibuhat dili maayo against sa leadership ni Moses o ngadto sa tawag ng Dios. Kung imo tanaw ng verse 3, we hear that the heart of complaining. Heart of complaining. Grabe ila pag-complain, di ba? Lain na words, murmuring, di ba? Complaining. Amoy tayo taglaon ko makaigsunan sa ako mga bata nga before ka magbagot-bot kinahanglan humana. Pagkabo nimo ng tubig, paglaw nga ni way tubig, sugo, buhatan na doon. Disir ka murason, puno na ang butangan. Kaya kung murason kaya pa'y puno ang butangan, bunal daw na nako response sa imo. Oh, paglaw ni magkaisunan, kayo murason man kaw, nakabayo ka na si Milain mo buhat, ikaw man gajud. Lisod po na ko. So amo dyan siya. Oh, grabe ang mga reason, di ba? Bagot-bot, di ba? So, why did you bring us out of Egypt? Mo nang ijang balik-balik niya. Ngano gidala mo kami arong patyon ng mga anak, patyon ang mga kahayupan. They are not questioning God's timing. They are questioning God's goodness. Ila tag-question ang kamaayo sa Ginoo. Unsa man ang kamaayo sa Ginoo mga igsoon, di ba? Grabe ang nahitabo, way ila pagkaon, tagbutangan pa ng Ginoo nan law ang Ginoo na jaoy mana nga i-provide ko sa inyo para makakaon kamo. Di ba? Ang instruction ng Ginoo na dili sila magtigom nan mana pagbutang. Nagbutang man sila mga kaigsuonan, di ang unay nahitabo. Nangabaho pagkaugma. Di ba? So grabe ka dyan na musupak sila sa instruction. Ila, naingon sila nga dili, uya sila masatisfied sa Ginoo. Uya sila masatisfied sa leadership ni Moses. Amo daw nan ila makaigsunan pagbagot-bot. Ang ila tagbati during the time dili sila comfortable sa ila panahon adto nga time. When Moses says in verse 2, why do you test the Lord? Doon ay warning ining words nagiingon, why do not try God's patience? Adyaw gajud testingi ang pasensya ng Diyos. Adyaw gajud abusari, lain pa na word, ang pasensya ng Diyos. It's run out for the people who did not trust Him, who despise His way. We know that how the story of this generation. None of men who have seen my glory and my sign that I did in Egypt and in the wilderness, and yet have put me to the test, my patience, these 10 times, and have not obeyed my voice, shall see the land, and I sure to give to their fathers, and none of those who despise me shall see it. Numbers chapter 14, verse 22 to 23.
we may not understand all the reasons why God chooses a waterless encampment for us. Sila gajud maka sabot kung uno ang rason. Ngano ang Diyos nagpili dito sa area na ibutang sila na wala tubig. Amo dyan ang question. But story after story in the Bible, including this one, is God roar from heaven. Ningon siya, trust me! Haligi ako, naglaw ang Ginoo, ngadto sa ila. Apan, wala gajud nila dyaon, buhata. Another figure sa Bible, din sa Israelites, kung imo tan-awon, a life-giving presence. A life-giving presence. So Moses cried to the Lord, what shall I do these people? Muna siguro pag-ampo ni Moses, si Jaraisa naghilak-hilak. May ako buhaton ginuin ng mga tao, grabe mga Ginoo, pagutbutan mga jud. They are almost ready to stone me. And the Lord says to Moses, pass on before the people, taking with you some of elders of Israel. Grabe, no? Ang Diyos nag-instruct kang Moses. Hala, tao ka itong mga elders. Paitungod sa inang problema. O, katong mga matured ba? O, katong mga matured, mo ito yung mga elders, o katong mga haligi sa iglesia. And take in your hands his staff with which you struck the nail, and go, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and the waters shall come out it, and the people will drink. Exodus chapter 17 verse 7 kung nimo tanawon. Hala, ituglo Doon imo tagamit na sungkod, na tagamit nimo dito pagpika sa dagat, amo sa diyong gamita para ikuan nimo sa Horeb. Dito sa pong bato sa Horeb, para muawas. O dito laktor pag-istorya ni Awas. Gibunalan ni Moses. Ang sugo ng Ginoo ito slukra, pero tagbunalan ni Moses. Pero no matter what happened, taguno ni Moses, importante na kainom. Importante na kainom sila. Kaya na, pahala ko taguno, itong pag-abri. Basta kayo nakainom. Ang nakita doon, God's provision sa water. Nakainom na sila. Di ba? Nakainom na sila. Tunin mo tanahon, and the people will drink. And Moses did so in sight of the elders of Israel. Oh, iyan makaisonan. And meanwhile, God's life-giving presence toward absolutely undeserving people goes on. His patience has not run out. At pasabot, mga igsoon, ang presensya sa Diyos naagihapon sa mga dili karapat-dapat na mga tao dapat tagaan. Pero jaon gihapon ang Diyos, matinud-anon nga nag-provide sa ila. Amo sab sa ato life, di ta karapat-dapat, pero karapat-dapat kita tungod sa presence ng God, tungod kang Jesus Christ, nga kita nahimong karapat-dapat. What is God answer to Moses' question in verse 4? What shall I do to these people? They are almost ready to stone me. Patuon ako. His answers, I'm going to give them water to drink. Naglaw ang Ginoo, tagaan ko sila ng tubig. Ato kabalaka din Moses. Oh, ang Diyos naghatag ng milagro nga tubig. Water is represent the Lord Jesus Christ. And also, the stone is represent the Lord Jesus Christ. Kay ang rock na gisulti is si Jesus. Kung imo tanawon sa New Testament, ang tubig nga gisulti si Jesus, nga si bisang kinsa nga moinom ni ining tubiga,
dili na uhawon hangtod sa hangtod. Ang tawo nga naa kang Jesus, dili na uhawon hangtod sa hangtod. Because, una, satisfied ang ija heart. Satisfied ija heart. Bisan wala tay dakong butang nga gisaligan ni ining kalibutana. Bisan wala tay mga butang nga atong gisaligan. Mo na giingon nako, that's my principle sa ako life. If kawad-an ta ng idea, apan ang Dios dili mahurot an ija idea. Dili kawad-an og idea para to supply sa ato. Sometimes dunay mga solusyon na angay nato sulbaron pili nato masulban. Sometimes ato mga business, nag-start pa kaw pagnegosyo, nag-start pa kaw panarbaho, sa mga challenge na imo ma-encounter sa imo kinabuhi. Sometimes gusto na ka mo give ups ni ining tanan. Apan remember, limitado rata, we need the wisdom from the Lord. Doon natin wisdom sa Ginoo, we ask, like Moses, na moingon kita sa ato life, Lord, what shall I do? Unoy ako himuon about this problem, Lord. And the Lord, nag-ingon si Solomon ngadto sa Ginoo, Lord, one thing that I ask to you, wisdom, Lord, how to lead your people. If tagaan ka mo ng Diyos ng 1 million, that is not karapat-dapat. Ay, pastor, ano man, pastor, karapat-dapat man. If tagaan ka mo iskalibo, dili na karapat-dapat. Pero tagaan ka mo ng idea, kung unhon pagkuha ng iskalibo, mo na karapat-dapat. Kung unhon pagkuha ng milyon, mo na karapat-dapat. Mo na gitawag, tagaan kag isda, sige kang hatag ng isda, mas marami doon tagaig pukot. Amen? Nakabot kang but masabot mga igsoon? Start, Lord, thank you. Niluhod ko sa Ginoo. Sometimes, doon ay among mga negosasyon, how many years na negosasyon ako in construction. But, grabe ka dyan, mintim lang ko, Lord, kalugi, grabe ka kuan kay, what is 2% in the mid amount? Diyay mga bid amount is 2 million, 2% rako. Pagkagamay ra. Ko, Lord, thank you. Thank you. Diyay imo purpose. But Lord, tagaay kog wisdom. And one of my partner engineer before, ningon sa ako, dili ka maglahutay, kay dili ka ko engineer. Yes, dili ko engineer. Pero hamok ako engineer na mabayran, suhulan ko para paghimo nako ng mga POW. Hamok ko engineer na magdunag. Ano man, basta naa kay kwarta, dali rin mo na mabayran. So, in that time, to God be the glory, gitras ng Ginoo ang kaugalingon nako na construction. In that time, ningon ko sa galingon, Lord, I have no money, but I have you. Wala ko'y kwarta, pero naa ka, Lord. In that kinds, this is my inspiration. Na as long as, ito, na tagbuhi tarang Ginoo, para atimanon tanidya. Uya, man ka siguro matao ng kalibutan na way purpose. Antanan siguro na tao ng kalibutan na may tujo. Pag mata ni mo, base kon, madyapan man no, kay mo tuktugao. Pag mata, wow, lupad. Ikaw, pag mata ni mo, largo himuota, largo sa negosyo, largo sa imo panaw, largo sa imo trabaho. Just meditate in 10 minutes. Meditate sa, sa ko mo, Lord, kay mo on Ginoo. Para ang Diyos malipay og do na kay guidance sa iya kinabuhi. Sa imo kinabuhi. Mga kaigsuonan, nag-ingon diri, I will stand before you on the rock. Ningon ang Ginoo. Buot pasabot, jaon ani ja presensya didto nga time bisan di makita ng mga katawhan, pero jaon ja presensya. And the Lord says sa imo life, I will stand before you in your business, in your employment, o naman na klase nimo, I will stand before you. Makigsuna na to sa San Roque. Magasang. Taglangan na gito na ako iton. Na nag-ampo ko sa iyo na manegosyanti kamo. Makwartahan kamo.
Kay kung di ako magampo ng jaoy ato mga obligasyon sa simbahan, di ka mo makahatag. Kay sahay pastor ni jaoy maghatag. Sahay, kung sa ato anniversary, ako may muhatag. O ako 5,000, o 5. Kaya may ato lagi kahatag. Pero ang mga kaigsoon namin, ruya agad yun. Pero isa na ako pagampo, Lord, panalanginan ka na kay pangita kada adlaw, kay para paglaong na, si may ato anniversary na to, problema pastor, imong litson, imong ko ano, imong na, yan ang problema. Kaya gano man, di na ta maghinanglan pa na dyan, magsulusit pa ta, maghanap pa dito. Ang presensya sa Dios, naa ka na to, o ang Diyos, kaya mo hinaman ng pamagi, para ka na to. Ano maghanap pa man ta, naghinanglan pa man nato si Mayor para muhatag litson? No! Si Mayor, way burden sa ministry, kita mo dyan burden, busa, kaya nato iyadyo sa Ginoo, kay ang Diyos, dili man mo biya sa iya katawhan. Amen, basi dinanong ko ninyo patindugon sa sunod. Sige kan lamang. Okay. Kunin mo tanawon mga kaigsunan, no? A memorial failure na nahitabo na si Moses, gitawag niya ang dapit nga Masa and Meriba. Because ang Masa, gitawag ni siya o quarreling, and Meriba is testing ngadto sa Ginoo. Grabe, oh. Mao na testing nila dito sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon diya nga main point, Moses memorized their failure to believe in God's saving presence. Kung imo tanawon kini na story, ang ila pagbagutbot, ang ila pagbasol, instead na dapat sila maghinulsol sa ilang mga saya. Namulong dapat sila, Lord, I'm sorry, pasailua kami, Moses, kung kami nagkalisod, nasadyok, manggaling kami, pasailua kami. Ang ila taghimo, nagbagutbot na noon sila. Diba? There is no reconciliation in the family if without repentance. Sa ato pamilya, kung wayay magpaubos, way mga dyan ng pasaylo, waya gadyo ipagkabalik. Why? Bahala mo diya. Try go. Pwede sam good morning, Han. Bisan sungot, pangot. Ay, sige lamang, i-practice lamang yung good morning. Si Mrs. tagla ko makisunan. An pormero na ako na hinumdum kan Mrs. para kadyo kami mulahutay na ako makisunan. Hinon, ang Diyos may nag-accord sa amo para mulahutay. Pero isa na ako na mahinumduman sa iya, una, ang pormero na mo nga dit na ni katawa siya, ni Smile. So kung ijo John himuon sab, no matter kung 60 na nijo edad, basta kamo ni asawa nijo, ang imo hinumduman sa edad, yung first date nijo na ni-smile siya sa imo. Bahala na doon, in presence ko man, basta kain sa una, hinumdumi. Ini, kan Moses, nagtanong niya, ang past failure man, pero kuman, ang past nijo nakaagi sa ijo life. Dili kong failure, kundi katong nahimong inspired. Kaya binidyo to, kamo sa dili, ang heart dili ginamatiguwang. Ang heart is still heart, batanon pag ginaw na, mong isuon. Amen? Okay. So, tanta, mga isuon. Do not harden your heart. Dili na ato pa, hardenon na to heart. So, we step back now and ask, what is Moses' aim? And then another, God's aim in telling a story. The Moses tell us the story, failure is foregrounded. The story begins and ends with Israel, quarreling with Moses and testing God. It's begin and ends with unbelief. They did not trust God. Mo na reason nga wa sila mosalig sa Ginoo tungod kay ila giharden ang ila heart against Him. God brought us into this waterless encampment. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. As it Meriba, as on the day of Massa in the wilderness. When your fathers put me to the proof, they had seen my works. In Psalms 95, verse 7 to 9. Therefore, as the Holy Spirit, today, if you hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion on the day of testing in the wilderness.
where your fathers put me to the test and saw my works for your 40 years. Grabe. Hebrews chapter 3 verse 7 to 9. All eat the same spiritual food, manna, and all drank the same spiritual drink. Nevertheless, with most of them, God was not pleased. For they were overthrown in wilderness. We must put Christ to the test. And some of them did. Now, these things happened to the example, but were written down for the instruction. Therefore, let anyone who think that he is standing, he fall. Kung imo tanawon makaigsuonan, when God's bring you into the waterless encampment, and you see wilderness stretching in every direction with no way out, do not be like Israel. Ayaw gyud pagsundog sa Israel. Trust Him. Siguro sa isa sa ijo, jaoy mga history ko man. Na ang ila history sa life, nakaagi ng grabe kalisod. Dili lang kay tubig, kundi tubig sa mga circumstances sa life. Tubig unsa man na klase. But and our response is to trust Him. He brought you into the wilderness. He can bring you out. He lead you to Rephidim where there is no water. There's only a dry rock. And He will take His stand and on the rock and be your life. Now, confidence for waterless campsite. For many of us, the great obstacle to joyful confidence in the waterless wilderness is not that God cannot save us, but the question is, will He? And the great obstacle to believing that He will is our sin. How can God be unjust and holy God and to do what did in figures 3? Kung nato nakita itong kay na figure 3, na ako ga-explain sa inyo kay na. Surrounded by the thankfulness people who see that God brought them out on Egypt to kill them, God says, behold, I will stand before you there on the rock, and the water shall come out, it, and the people will drink. How can God be righteous and act of do, despising of the name had so little consequence? Our very own hearts cry out, I have scorned the name of the Lord. In all my doubting and all my unbelief and all my despairing in my wilderness, will God not simply join me in the belittling His name by sweeping my sins under the rug of universe? Mga kaigsuonan, ato tan-awon karon si Paul nagtubag sa mga moral problems na mabasa nato sa Romans chapter 3 verse 25. O ni taglaong ni Jamaisong, God put Christ forward as propitiation, a satisfaction of God's justice by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Uno man nasaya na ato tagnayan sa una na saya na panulundon, saya na ginabuhat, saya na umaabot, kini taghimo ni Christ na siya an puli, instead na kita amoy karapat dapat na mag-ani sa ato mga sadyop. Siguro kung dunay masadyop kita, mula siguro dyan ito saya, yes. Pero ang tagtawag, condemnation sa Kristohanon, waya na. Waya ni condemnation. Busa, nulungo kayo na sa iyo, sa Kristohanon, way malas. Sa ato, mga ilik, way malas. Kay, an malas katon waya si Kristo sa life.
Amen. Ang malas katong walay Kristo, pero na naay Kristo dili malas. Kay si Kristo nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo para pagwaya sa malas. Amen. So katong last day Chinese New Year man siguro to, di ba? So di ba dai ilang mga sign sa Chinese, pero sa ato Christian basta daon si Christ walay malas. So kung imo tan-awon ang kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mao ang kamatuoran na ang atong kasalanan iyang gibayran didto sa impierno, didto sa kalayo sa impierno. Iyang gibayran ngadto sa krus. Ang ato pagkabagot-butan, ang ato pagka-demanding, ang ato pagka-murmuring, ang ato pagka-usahay, disobedience, gibayran na ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Every undeserved blessing shown to God's elect, even sa Old Testament, was brought by the blood of Jesus. Kung imo tan-awon, in 1 Corinthians chapter 10 verse 4, about Israel in the wilderness, the drunk from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Ato masabtan ang panalangin, bisan way tubig. Pero nakita nato ang pagtagbo ng Diyos sa mga undeserving people. Kita sa una, undeserving people ta. Pero bisan nga ni ko man, kung yung tanahon, undeserving people kita. Pero nahimo ta deserving because kang Christ. Tungod kang Kristo. Ang ato mga kapakyasan, ang ato mga mali, na usahay, basulo nato ang ato, pamilya, na mo lang kita, amo gajud kay amo na ka dyan sa una. Instead na imo dasigon, instead na imo kanon, an imo mintin makitan sa ija, ija binuhatan sa una na sa jup. No. Let us fix our eyes unto the Lord. Because He is faithful and He is our pillars of clouds in the day. And in the night, He is our pillars of fire. What the meaning of the pillars of fire? The meaning is the light of the night. What is the meaning of the pillars of the day? But pasabot our guidance in the day. And that's all, brothers and sisters. We hope that this day, magamit nato ang mga word nato nakatunan karon na ang Diyos naa kanunay sa ato. Trust the Lord sa ato kinabuhi. Nindog ta o mag-pray kita. And then ako hatag ang pastor life. Ama na mga langit nun, thank you so much sa imong mga pulong na amo ko man Ginoo taga-isgutan. Salamat sab sa imong bugtong anak nga si Jesucristo nga maoy nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo. Iya gihatag ang tanan og gipakamatyan niya ang among mga binuhatan kaniadto, mga dili karapat-dapat sa imong atubangan. But karon nahimo kami karapat-dapat.